Habang nag-i-scroll ako ng newsfeed ko sa Facebook account ay biglang dumanang post regarding sa Triple P campsite. Eksakto naman naghahanap kami ng spot para sa aming moto camping para sa late celebration ng Valentine's Day. Kaya agad kong isinearch ang kanilang page sa Facebook na Triple P campsite at nag-message para mag-inquire. Agad namang may nag-reply sa kanila. Eksaktong tents lang daw ang available mamaya kaya go na dahil tent pitching lang din ang plano namin at may sarili naman akong tent na dadalhin. Isinend na rin nila sa akin ang mga landmarks upang hindi maligaw papunta sa resort. Ganon din yung mga sign na dapat sundin doon. Kasama na rin yung kanilang entrance fee, parking fee, at yung oras ng kanilang check-in at check-out. Since late na kami sa 4pm makakapag-check-in kaya nagtanong ako kung pwede bang late na rin kami sa 10am makapag-check-out bukas at pumayag naman sila. Kaya hindi ko napapahabain ng skit na to, go na tayo sa vlog. Pero bago ang lahat, ayusin muna natin ang ating vlogging set. Accessories ng camera, floater, monopod, tripod, visor natin sa helmet, at syempre yung ating boya na external mic para sa ating Android phone. Alright mga tol, magandang gabi. May bago na naman tayong biyahe. Magra-ride tayo ng Norsagaray. Short ride lang. So nakaabang na yung mga legit subscriber natin dyan. Yan, si Rap Rap, si Jeffrey, yung inaanak ko, si Naneng, si Choyo. Ayun o, mga busy nagse-cellphone. Super Marvin yun daw. Ikaw, pero tayo. Subscribe ka na. Yan. So yun nga, magbabiyahe tayo ng Norsagaray sa Bulacan. Bali, motocamp yung mangyayari. Ito yung gagamitin naming tent. Dalawa lang kami ng OBR ko. Bali, late celebration ng Valentine's kasi may pasok siya ng Valentine's. Ang day off niya bukas. Kaya ngayon kami nag-set ng ride overnight. Bomba. Yun. Alis na ako. Dahil gabi at wala naman bago sa biyahe namin, hindi ko na masyadong pinahaba tong video na to. 500 meters, Philippine Arena na kami. Oh, di ba? Ang bilis. Kanina nasa SM lang kami. Ngayon, malapit na kami ng Philippine Arena. At eto na nga, nandito na kami sa may Philippine Arena. Hindi lang siya makita kasi madilim at gabi na rin. And finally, after ng 1 hour naming nasa biyahe, nakarating na rin kami dito sa Norsagaray, Bulacan. So, nag-stop over muna tayo mga tol dito sa Alphamart sa Partida, Norsagaray, Bulacan para bumili ng tubig. Since yung mga bawon kasi namin dito is puro pagkain at walang tubig, kaya bumili na kami rito. Baka kasi pagdating doon sa campsite, isarado na rin yung tindahan at wala kaming mabila ng tubig, mahirap na. Ayun si Bio. Mukhang hindi lang tubig gustong bilhin nito ah. Dala-dala na niya yung tubig pero meron pa siyang hinahanap. Mukhang may iba pang gustong bilhin to. Gusto mo na itong tanduay ice? Ilan? 2? Sabi ko 4. Ilan nga? Kulit man nito. 2? Sabi ko nga 4. 4. De joke lang, 2 lang. Ay nako. Sige na nga. Bumili siya ng tanduay ice. Sabi niya may nahanap na naman siyang iba eh. Bukod sa tubig eh. Ayan, balik na kami sa biyahe, tapos na kami bumili. Sakto pagbukas ko ng MDL, may aso pala sa gitna. Buti na lang napansin agad siya at hindi nabangga. At buti hindi rin siya tumawid habang kami ay palapit na. Dito sa part ng Norsagaray na to, walang street light. Kaya malaking tulong na meron akong mini driving light.
Kung mapapansin nyo, ang dilim talaga ng daanan, pero nung buksan ko yung mini driving light ko ay nagliwanag ang aking daanan. Hindi ko ina-expect na mas malaki pa ang tungkuling gagampanan ng aking mini driving light habang palapit kami sa campsite. Ito yung part na napakadilim at kakailanganin mo na malakas na ilaw para rito. Samahan pa ng masukal na kapaligiran at napakatahimik at lamig pa. Grabe yung experience na yun, nakakatakot. Sabay lagyan mo pa na nakakatakot na background music. At sa wakas nakarating na kami dito sa campsite. Ayusin ko muna tong tent, isi-set up ko para maayos na namin yung mga gamit at makapag-prepare kami para kumain. Ginamit ko na rin yung MDL ko rito para may ilaw kami habang itinatayo yung tent. Okay, tapos na namin i-set up tong tent. Sa loob na rin yung mga gamit. Ito, kakain naman na kami. Yan, ready na yung food. Nabaon namin. Tapos may konting inumin. Tapos tulog na para maganda yung view bukas. Dito yung ilog. Hindi kita ngayon kasi madilim. Ay na. Alright mga tol, nandito na tayo ngayon sa Triple P campsite. Kung saan ito yung napili namin ni Bia na pag-campingan at celebrate yung Valentine's. Bali late celebration to dahil may pasok siya and Thursday yung kanyang day off, kaya napag-desisyonan namin na Wednesday night na lang kami bumiyahe para bukas off niya, swimming kami dito. Yan dito, madilim kaya hindi kita. Cheers para sa puso. Hi! Hey baby, Hi. belated happy Valentine's. Cheers. Love you. Love you. Swabe. Yung nag-camping ka rito sa bundok para lumayo sa ingay ng syudad.
Kaso yung dadatnan mo, malakas na sound trip. May nagihilik. Tapos may mga nagkukwentuhan na pagkalakas-lakas na akala mo sila lang yun nandito sa campsite. Diba? Sa halip na yung maririnig mo lang sana ingay ng kuliglig sa paligid, pati yung agos ng ilog, ingay naman na nila yung naririnig mo kaya wala rin. Good night! 6 hours later. Uy! Nandiyan na pala kayo mga tol. Good morning sa inyo. Punta tayo sa sari-sari store para bumili ng kape. Let's go! Ito lang yung ano yan. So dun daw nare-reserve yung tubig. Yun yung motor na ginagamit nila para mag-imbak ng tubig para may supply sa CR. Ito yung mga boat na ginagamit nila para sa water activities. May mga water activities sila rito. Ang OBR ko, si Via, taba. Tara, Ah. kape tayo. Kape. Ito kape. Kape na sa bote. Morning. Morning po. Kape po. Ano sa'yo? Ano bang available? Greatest white. Yung ano na lang po, coffee ko black para May matapang. mga silog-silog pa kayo. Magkano po? Meron po kayong gin silog. Gin silog. Nandito yung sari-sari store nila rito. Malapit lang din dun sa campsite. So, mag-search. Ngay- Kanin tayo. Ngayon, Mm-mm. inaalmusal natin. Oo. Pwede. Ito yung mga boat na ginagamit nila para sa water activities. Ayan. Meron sila kasing water activities na ina-offer dito. Ito yung view nung ilog. Ha? Saan? Ah. Ito, nakabili kami ng almusal, sardinas, cup noodles, tapos kape, tapos fried rice. Let's eat! Kain mga tol! Ligo na tayo pagkakain. Malamig pa eh. Ha? Malamig. Yun talaga mas magandang ano nga eh, malamig kaysa yung pag naligo tayo dyan, tirik na araw. Sige. Para may pahinga tayo mamaya. Oo. Kasi alis tayo tanghali. Simpleng pamumuhay. Sardinas lang ang baon, sapat na. Aga-aga chicheria. Ayun lang. Parang hindi naman manghang yung mega nilang pula. Pansin mo? Green yata yun, ninapalitan lang ng label. Umaanghang din siya, may ano, may aftertaste.
pasensya na sa background mga tol. Medyo maingay kasi nag-iipon sila ng tubig dun sa reservoir nila. Galing dito sa ilog, papunta dun sa tangga nila na siya yung nagiging supply sa CR ng tubig. Pero paano sila nakakapunta dun? Ay, Ano? nagsisiplane sila May papunta tali. lang? Hindi. Ano na lang, kumakapit siguro sila. Paano yun? Para ano lang, hindi naman siguro lampas tao yan. Ah, Para hindi lang sila tangayin pagka mataas na yung level ng tubig. Siguro hindi, ano yan, tali na yan. Ay. Gigil sa sardinas, ang lambot-lambot na nga lang. expired. Yun yung vlogger na ano, puro content niya mga iba't ibang lugar. Marami. Hindi. Yung nakaban lang sila. Hindi yung, Napanood nila Eboy. hindi yung. Ano ba yun? Nadaan mo ako sa kwento, inubos mo yung sarsa. Thank you, Gio. Yung karne mo lunod sa sarsa ng sardinas oh. Gigil yarn. Ito yung tinira mo sa akin. Itong kanin nilagay mo dyan. Inulam yung ano. Wala tayong budget. Ito mga tol, budget meal. Sardinas, cup noodles, pag nabitin, chichirya, pwedeng ulamin. Paano magpakilig? Ganito lang. Lalalala, kinilig. Bakit? Tinanggal lang. Ha? John Lloyd. Ano yan? Tapos kakainin. Oo. Bali gamit na nga pala namin yung nabili kong boya na external mic para sa mga Type C. Ayan. External mic for Android. Haba niya, no? Kung nasa bahay ka, abot yung hanggang second floor. Ay, wala pala, second floor. Tapos bigla magsisigawan yung mga katabi natin. Yung mga, Grabe, init talaga mga doon ang kagabi. ingay nila. Bandang alas 2 yata yun, ang dami niyang sisigawan. Mura sana rito mga tol eh. 200 ang per head kapag ka overnight. Tapos 10 pitching, 100 plus 20 yung parking fee pag motor. So 520. Ang problema nga lang, yung daanan, rough road pag dating malapit rito. Ilang minuto rin yun. Tapos gabi pa kami nakarating dito. Buti na lang may mini driving ako kaya kahit pa paano kita pa rin yung daanan. Pero ang hirap pa rin talaga kagabi. Tapos di ba namin sure kung naliligaw ba kami o tama lang dinadaanan namin. Parang nasa wrong turn eh. Alright, tapos na kami kumain mga tol. Sa simpleng pagkain namin is nakakabusog kahit ang ulam is sardinas at cup noodles lang. Solve naman na parang lechon ang inulam. Dahil tapos na kaming kumain, eto na't maliligo naman kami.
kaya pala meron tali. Kasi dito nakatali itong balsa na sinasakyan namin. Tapos, hahatakin mo siya para makarating ka dun sa kabilang side. Itong balsang sinasakyan namin is gawa lang namang sa kawayan at meron 2 drum sa magkabilang gilid para lumutang. Kung mapapansin nyo, lubog na yung balsang sinasakyan namin at kailangan balance din yung mga nakasakay. Dahil pag nagkataon, babagsak lang naman kayo sa lampas taong tubig na to. Kung makikita nyo, ilulubog ko rito sa part na to yung camera at makikita natin kung gaano kalalim. Halos hindi mo makita yung sahig nitong ilog dahil sobrang lalim nga naman talaga. Pangiti-ngiti lang yan si Via pero kinakabahan na yan. Todo kapit na yan sa magkabila ang gilid oh. At sa wakas nakarating na rin kami dito sa kabilang side kaya magpipicture-picture muna kami. Doon kami galing kanina at ayun yung tent namin.